1 Corinthians chapter 15, verse 56 to 57 says, "The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, He gives us victory through our Lord Jesus Christ. Let us worship Him with all our heart, for He has won the victory for us." Amen. He has washed away our sin. So let us sing with all our heart, for our God has won the victory. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Hallelujah. Oh. Can we say, what can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again?
is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad. Sing it out loud. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Hallelujah. We rejoice because our God has won the victory. Hallelujah. Sing it out. Leave behind what happened yesterday. 'Cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. 'Cause today there's a new thing. Leave behind what happened yesterday. 'Cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. 'Cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. 'Cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. 'Cause today there's a new thing happening. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We say, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. Sing out, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Hallelujah! Pinagdiriwang ka, pinagdiriwang ka, pinagdiriwang ka, pinagdiriwang ka. Pinagdiriwang namin iyong pag-iligtas. Biyaya ng iyong kahabag at pag-ibig mo wagas. Pinagdiriwang namin
wear the victor's crown. You're my help and my defender. You're my savior and my friend. By your grace I live and breathe to worship you. Let's sing at the mention of your greatness. In your name I will bow down. In your presence fear is silent. For you wear the victor's crown. Let your glory fill this temple. Let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome. No way. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. What He has done. What He has done. All the glory and the honor to the Son. My sins are forgiven. My future is heaven. I praise God for what He has done. What He has done. What He has done. All the glory and the honor to the Son. My sins are forgiven. My future is heaven. I praise God for what He has done. At the cross, I surrender my life. I'm in all of you. I'm in all of you. Where your love ran red, my sin washed white. I owe all to you. I owe
kami po ay nagpupugay sa ginawa niyo po, Panginoon. Maraming salamat, Jesus. Salamat po, Panginoon, because you fulfilled your words. You fulfilled your promise to us, Lord. And now, God, we can come to your presence right now. We can come, Panginoon, ng wala, Panginoong, kahit anong walls, kahit anong pwedeng makapagpigil sa amin, Jesus, nang lumapit sa inyo, God. Dahil, Panginoon, niligtas niyo po kami sa aming kasalanan, God. And maraming salamat sa lahat, Father. Patuloy po kaming aawit sa inyo, Jesus. Patuloy po namin aawitan ka, ang iyong greatness, Lord, ang iyong kabanalan, Father. Maraming salamat sa lahat, Lord. And this is all we pray in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Praise God! It's a wonderful morning po sa bawat isa at para i-encourage po tayo sa ating pagbibigay sa ating Panginoon. Atin pong basahin ang Deuteronomio chapter 14 verses 22 to 23. It's all about the tithes. You know, lagi po natin pinag-uusapan sa ating church ang usaping ikapo. Ayan. Ngayon may encourage po tayo, bakit tayo kailangan magbigay ng tenth or the tithes sa ating mga natatanggap mula sa Panginoon. Let's read. Dapat ninyong ibukod ang 10 bahagi ng lahat ng ani ng inyong bukid bawat taon. Dalhin ninyo ang 10 bahagi ng trigo, bagong katas ng ubas at langis, at ang panganay ng inyong mga hayop sa lugar na pipiliin ng Panginoon na inyong Diyos, kung saan pararangalan siya. Doon ninyo ito dalhin sa kanyang presensya. Gawin ninyo ito para matuto kayo na laging gumalang sa Panginoon na inyong Diyos. So may instructions po dito ang Panginoon sa atin, hindi po ba? At ito ay patungkol sa tinatawag nating tithes. Ano daw po yung dapat nating gawin sa ating tithes? Sa bawat biyayang tinatanggap natin mula sa Panginoon, kinikita ng ating mga bukirin, yan, sabi niya, ang mga bahagi ng ating trigo, di ba, bagong katas ng ubas, ibig sabihin, ano man po daw ng ating pinagkakakitaan. Anumang bagay na tinatanggap nating biyaya mula sa Panginoon, meron daw po tayong dapat gawin. Una, ibukod ang 10 bahagi. Ang pagbubukod po ay ginagawa natin yan saan? Sa church po ba? Hindi po. Ginagawa po natin yan sa budgeting pa lang. Sa bahay pa lang natin, sa mga tahanan pa lang natin, alam na po natin agad, ito ang halagang ipagkakaloob ko o ibabalik ko sa Panginoon. Ito yung halaga ng tithes ko ngayong araw na ito. Ito, ganito kalaki yung tinanggap kong biyaya sa Panginoon and at 10% niyan, ibinabalik ko sa Panginoon. Amen po ba? So, inuutos po ng Panginoon, unang-una, ibukod ang 10 bahagi. Meron po tayong gawain, meron po tayong gampanin. Kung sa ating mga bills, nagagawa nating ibukod, sino pong gumagawa nun? May envelope para sa Meralco, may envelope para sa mga bills natin, di ba? Sa mga anumang bayarin natin. Dapat po may envelope din po pala tayo para sa Panginoon, which is yung tithes. Can I hear amen? At pangalawa, aside sa pagbubukod, hindi po yan mananatili sa ating mga tahanan, no? Hindi po natin iiwan, nakabukod na, dyan na lang siya. Hindi. Ang pangalawang instruction po ng Panginoon, dalhin sa presensya niya. Dinadala po natin ito sa presensya niya. Kaya po napakahalaga na ang tithes natin talagang nakakarating sa Panginoon, no? Nakakarating sa presensya ng Panginoon. Hindi po kung saan-saan. Hindi po sa anumang ibang bayarin o ibang isipin pa natin o sa ibang pangangailangan natin. Ito po ay dapat dinadala natin sa presensya ng Panginoon. Kung gayon, handa akong magbukod, handa akong magdala ng 10 bahagi. Bakit ako magdadala ng ikapo sa Panginoon? Magandang katanungan po, di ba? Pero sinagot din dito ng Panginoon. Binigyan niya ng purpose yung pagbubukod at pagdadala natin ng ikapo sa kanyang presensya. Alam niyo daw po kung ano yung purpose? Upang tayo ay matuto na laging gumalang sa Panginoon. Amen? Kinubuo daw po nito, kinocultivate daw po nito ang puso natin na laging gumagalang sa Panginoon. Sa English translation sabi, we will learn to revere God always. Amen? Doing this will teach us to always fear the Lord. Another term is to fear the Lord our God. So this also answered the question about tithing na sinasabi ng iba that this only applies in the Old Testament times. Amen? Bakit? Old Testament lang ba ang gagalang sa Panginoon?
Ibig sabihin, sa ating pagbibigay, na pagkakaloob ng ating ikapo, pinatutunayan natin na even in this generation, we revere God. Amen? We fear the Lord. So, revering God is not seasonal or occasional. Amen? Hindi po yan panahon kung kailan lang gusto natin. Ang paggalang sa Panginoon ay ginagawa po natin buong buhay natin at parate. At ang pagbibigay at pagkakaloob ng ating tithes, paggalang po natin yan sa Panginoon. Amen? So we should always revere the Lord our God. So let's give our tithes and offering. So sa ating church, we have designated envelopes. The red, it is our tithes. It's exclusive para po sa ating Panginoon. Ang ikasampung bahagi, binukod natin, dalhin natin sa presensya ng Panginoon. Amen? Sa ating mga offerings, the blue, it is for our special project. Sa ating white, it is for our missions and benevolence fund. And of course, sa ating brown envelope po, para naman po sa ating building project. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin sa ating Panginoon. O Lord, our God, napakabuti niyo po sa aming buhay. Araw-araw, Panginoon, aming nararanasan, Lord, ang iyong katapatan, ang pag-ibig, Lord, ang provision niyo, Panginoon, sa lahat ng aming pangangailangan. Kaya, Lord, wala kaming agam-agam sa buhay na ito. Wala kaming dapat ipag-alala dahil, Lord, ang bawat biyaya po ay nagmumula sa inyo. Kaya nga po, Panginoon, narito kami. May ibinukod kami, Lord, ang aming tithes, O God, ay para sa iyo lamang, Panginoon. At Lord, handa kaming dalhin at ipagkaloob ito sa inyo ng walang alinlangan dahil Lord, kalaki po nito ang aming paggalang po sa inyong pangalan, Panginoon. Ang aming puso, Lord, na sa iyo umaasa, sa iyo nagtitiwala at nananampalataya, Panginoon, na ang bawat pangangailangan namin dito sa mundo ay tinutugon mo, aming Panginoon. Maraming salamat pong muli, Lord. Maparangalan ka sa aming buhay. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Let's give to the Lord our tithes and offerings. Good morning, nagagalak po ako na makasama kayong lahat sa pagdiriwang sa pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Palapakan po natin siya. Praise God. It's so good to see every one of you. Another Resurrection Sunday, pinagkaloob sa atin ng Panginoon. At ating pong pag-aralan ngayong umaga, Jesus' Glorious Resurrection. Ang Panginoon ay naparito. Siya po ay pinanganak, siya po ay nag-ministry, nangaral, nagpalayas ng mga demonyo, nagpagaling, ipinamalita ang kaharian ng Panginoon. Siya po ay inakusahan, unfair trial ang ginawa sa kanya. Wala po siyang kasalanan, pero napag-aralan natin, it is better to suffer for doing good, right? Than doing evil. At siya po ay pinako sa krus, inilibing, at yung sineselebrate natin ngayon, siya po ay nabuhay na muli. Jesus' death and resurrection is proof that the dead will rise again. But sino po yung will rise again? Those who believe in Him. Jesus' glorious resurrection, our passage is in Matthew 28, verses 1 to 10. Have you experienced great loss? Ang mga disciples at ang mga malapit sa Kanya, ang Kanyang nanay na si Mary at lahat ng mga tagasunod pa niya ay nakaranas po ng great loss. At dito may kita kung ano naman po yung nangyari kasunod nung pinag-aralan natin kahapon. Diba? Supernatural signs na nangyari noong ibinigay na ng Panginoon ang Kanyang Espiritu. Ayan. Nung binigay niya ang Kanyang last breath. And if you miss it, it is posted, okay, sa ating account, sa ating solid ground. Matthew 28, verse 1. Now, after the Sabbath, toward the dawn of the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary, okay, may I ask all our
our youth, look here. Yan. Now, after the Sabbath, toward the dawn of the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to see the tomb. And behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone and sat on it. After ng kanilang pamamahinga. Okay? Nailibing na ang Panginoon, okay, hiningi ni Joseph of Arimathea, binigyan nila siya ng decent burial, nagpahinga po sila, and then first day of the week, alam nyo, ang first day of the week, it's not Monday, okay? Sunday. Wow, it's rest day. So sino daw ang pumunta sa tomb? Mary Magdalene and other Mary went to see the tomb. And behold, there was a great earthquake. Another earthquake. Nailibing na ang Panginoon, pero eto, nung pumunta sila, may earthquake ulit. Why? For an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone and sat on it. So isipin niyo po, itong sila Mary, nawalan sila ng Lord, nawalan sila ng Master. At pupunta sila doon para i-anoint yung body ng Panginoon. Hindi nag-iimbalsamo ang mga Jews. They go to the tomb, lalagyan nila ng spices para i-preserve yung katawan or yung odor. Okay? Mapait. At dito, merong angel from heaven para magbukas ng selyo na stone. And remember, ano po ang pinagawa sa kanila dito para siguraduhin na hindi daw manakaw yung katawan ng Panginoong Jesus? Lagyan ng selyo at may mga tagabantay po ito. Yan. Sinelyuhan. Hindi pwedeng buksan. So hindi natin alam kung alam nila Mary na may selyo. Pero pagdating nila doon, merong angel na nag-roll ng stone. Okay? Next, verse 3. His appearance was like lightning. Nakita na po ba tayo ng lightning? Okay. Natitigan ba natin ng lightning? Actually, pag may lightning, anong ginagawa natin? We cover our face. Okay. Ano ba ang lightning sa Tagalog? Kidlat. Ang mukha niya ay parang napakaputi, parang kidlat. Nakakasilaw na parang kidlat ang kanyang anyo. At puting-puti ang kanyang damit. Imagine that, napakaputi and then parang kidlat na nagniningning ang kanyang mukha. Dinescribe po dito ni Matthew yung appearance ng angel. Was like lightning. And his clothing white as snow. Nilabhan Zinon rocks. Yan ang isipin natin sa mga hindi pa nakakita ng snow. Ang puti naman yan. Ang puti. And for fear of him, the guards trembled. So may mga gwardya, pero anong reaction nila? They trembled. And became like dead men. Alam niyo po, ang mga guards na ito, sanay sila sa labanan. They are courageous. Pero, anong ginawa nila? Nagpanggap silang dead. Nanginig sila sa takot, ang mga sundalo na nagbabantay sa libingan at, kumbaga, hinimatay. O they play dead. They became like dead men. Alam nyo, kapag ikaw ay sobrang takot, isipin nyo po, noong siya po ay namatay sa krus, nakakita na ulit sila ng earthquake. Diba? Yung rocks na split. Yung darkness, bago malagutan ng hininga ang Panginoon, na-witness nila ito. And here, binabantayan pa nila. So, pwedeng may mangyari ulit. And there's earthquake, there's an angel, lightning, and for fear of him, of the angel, the guards trembled and became like dead men. Sila po ay hinimatay. Yung mga guards. Pero sinong kinausap niya? Dahil hinimatay ang mga guards.
Verse 5, but the angel said to the women, alam niyo mga women, nandun sila to seek the Lord. So maaring expectation nila, ano kaya makikita natin? Diba? Nagbilin siya eh. Pero pupunta sila doon to anoint the body of Jesus. Sabi, but the angel said to the women, do not be afraid. For I know that you seek Jesus who was crucified. The women, they were there to seek Jesus. So they received the message from the angel. At ang sabi niya, He is not here, for He has risen, as He said, come see the place where He lay. At sino nag-roll ng stone kahit naselyuhan, kahit may tagapagbantay? An angel. At ni-roll niya yung stone na yun ay mabigat. Pero para siyang nag-roll ng pintuan na, alam niyo, merong bisagra. Okay. Merong hinges. Napakadali lang i-roll. Kahit selyuhan pa nila. At hindi ni-roll ng angel ang stone para makalabas si Jesus. Hindi. Wala na si Jesus doon. Think about that. Our risen Lord, wala na siya doon nung ni-roll ng angel. Okay? He rolled the stone para ipakita sa women, He is not here, for He has risen, as He said. Come, see the place where He lay. Diba sabi? An angel, there's an earthquake, an angel came, the guards were terrified, hinimatay sila, kinausap yung women, at ang sabi, here, tignan mo, wala na. So hindi binuksan ng angel ang libingan para makalabas si Jesus. So nakalabas ba si Jesus nang walang nagbukas? Yes. That's the glorified body. Jesus is alive. Hindi niya kailangang buksan ang pintuan. Palakpakan natin siya. Nung pumasok nga siya, 'di ba, sa kwarto ng mga disciples, ang sabi niya, peace be with you. Hindi na nagbukas ng pintuan. Okay? Dahil yun po ang Panginoon na nabuhay na muli. So sabi niya, He is not here, for He has risen, as He said, come see the place where He lay. Tandaan po natin, yung mga women dito nakatanggap ng mensahe because hinahanap nila ang Panginoon or naroon sila para i-anoint ang katawan ni Jesus. Then verse 7, then go quickly, sabi ng angel sa kanila, then go quickly and tell His disciples that He has risen from the dead. And behold, He is going before you to Galilee. There you will see Him. See, I have told you. So, nire-relay lang ng angel dito yung mensahe ng Panginoon na nung buhay pa siya, sinasabi niya na sa disciples, mabubuhay akong muli. And then magkikita tayo. Kaya ang mensahe din ng angel sa women, go quickly and tell His disciples that He has risen from the dead, and behold, He is going before you to Galilee. Papunta na siya. Ahead of you. So wala na si Jesus doon. There you will see Him. Sabi niya, see, I have told you. So, they departed quickly from the tomb with fear and great joy and ran to tell His disciples. And behold, Jesus met them and said, greetings. And they came up and took hold of His feet and worshiped Him. Nung umalis sila, anong nangyari sa women? Jesus met them. Nakipagkita ang Panginoon sa kanila. Alam niyo, ang ganda po rito, kung hinahanap mo ang Panginoon, makikita mo siya. Kung gusto mong masumpungan ng Panginoon, makikita mo siya. At bakit silang nakatanggap ng mensahe na puntahan ng mga disciples? Because they were there. Because they were present. Alam niyo yung mga women, they are present. Because they seek Jesus. Because they love Him. Because they care for Him. Because they were there. Kaya minsan kung iniisip natin, yung pagiging present natin ay walang halaga, let me tell you, if you are present, you will receive. Yung hindi ka pala absent, you will receive.
Minsan may magtatanong, bakit women ang pinagkatiwalaan ni Jesus ng mensahe? O pati yung pagdadala ng mensahe to the disciples? Because they were there. Dahil nandoon siya. Dahil present ka. Minsan sinong tatanungin, anong nangyari dito sa bahay na ito? Diba? Anong nangyari sa bahay natin? Bakit ganito kakinis at kalinis? Sinong nandito? Aba, syempre, dahil ikaw ang naroon, ikaw ang mabibigyan ng reward. Ay, ako ang dahilan yan. Di ba? Pero kapag nasa isang lugar ka naman na may nangyaring krimen, at ba't ka ipapatawag? Kasi ikaw ay nandun. Pero maraming beses, bakit nakakatanggap ka ng lakas at karunungan? Dahil present ka sa gawain ng Panginoon. Because you seek Jesus. Sige, palapan po natin ang Panginoon. Because you are present. Because they love Jesus. Because they adore. At ang taong nagmamahal ay present sa buhay mo. Sinong laging present sa buhay nyo? Kung hindi dapat siyang present, huwag nyo nang tanggapin. Sinong laging present sa buhay natin? Is it Jesus? Is it His presence? And let me ask you, are you always present when Jesus wants you in His presence? These women, they received the most important message in the world, na ang Panginoon ay buhay dahil naroon sila. Present sila. And later, I will give you 3 lessons of the resurrection. And that's number 1. Seek Jesus. Be present always. Tell the person next to you, be present. Amen? Pag hindi lagi present, I repent. Okay. So they departed quickly from the tomb with fear and great joy and ran to tell His disciples. And behold, Jesus met them. Ito pa, Jesus met them. Because they are seeking Jesus. Kaya kung naghahanap tayo sa Panginoon, makakasumpong talaga tayo. And said, greetings! And they came up and took hold of His feet. Sila ang unang nakahawak sa Panginoon. And worship Him. Bago nila dalhin yung mensahe sa mga disciples, kinita sila ng Panginoon. Diba? They run to tell His disciples. Isipin niyo yung excitement nila. Meron silang magandang purpose to anoint the body of Jesus with spices. Pero higit yung binigay sa kanila ng Panginoon, ang ma-experience nila ang Panginoong Jesus. Ang makita siya. Ang mahawakan siya. At ang sambahin siya. It's like, Lord, may assignment kami, pero please, allow us to embrace you, allow us to touch you. Please, allow us to worship you. Kaya alam nyo, kahit anong assignment natin sa buhay, unahin natin ang sambahin ng Panginoon. Unahin natin ang manatili sa Kanya. Don't rush sa iyong mga gawain nang hindi mo nakakausap at nasamba ang Lord. And then, Verse 10, Jesus said to them, do not be afraid. The same message. Do not be afraid. Alam nyo, yung napasakamay ng mga Romano ang Panginoong Jesus. At ang tingin sa kanila, ang impact nun sa kanila, fear. Ang mga disciples, nasaan po sila ng mga panahon na to? Natatakot. Nasa isang kwarto. Nagsama-sama. At ayaw nang bumalik, di ba? Sa ministry, ang gusto na ni Peter, mangisda. Okay? Pero sabi niya, do not be afraid. Go, the same message, and tell my brothers to go to Galilee, and there they will see me. 3 lessons of this glorious resurrection of the Lord Jesus Christ. Number 1, seek the Lord. Always seek the Lord. Be present in the presence of God. Young people, sa inyong edad, ibigay nyo ang oras at panahon nyo sa Panginoon. Okay? Laging matuto.
May mga times, parang hindi mo maunawaan, pero dahil lagi kang present, mahahasa din ang isip mo, ang puso mo. Sino dito, ang daming hindi maunawaan dati? Nahahasa. Marami sa atin mapupurol. Mapupurol ang puso, ang utak, pero ang salita ng Panginoon, iti-train tayo, hahasain tayo, and train ourselves na nakikinig sa salita ng Diyos. Dati pa nga, ang titigas ng puso natin, di ba? Sinong matitigas ang heart dati? Yeah. Mga rebellious tayo, di ba? Pero dahil sa laging present, dahil laging ang Panginoon ay hinahanap natin, nakikinig tayo sa salita niya, pati mukha natin na mukhang matigas, naging mukhang malambot na. Naging maayos. Nagliliwanag na. Diba? Hindi man parang lightning. Hindi naman boiling, okay? Pero sabi ng iba, parang nagliliwanag ang iyong mukha. Okay? Hindi na katulad dati na mukhang madilim. Seek the Lord. In sorrow, in sickness, okay? In success, lahat, hanapin natin ang Panginoon. Seek the Lord. Balikan po natin. Sabi ng angel, but the angel said to the women, do not be afraid, for I know that you seek Jesus. I know that you seek Jesus, who was crucified. Kaya inimbitahan ng angel ang women. He is not here, for He has risen. As He said, come, see the place where He lay. Come, tignan ninyo ang libingan niya. May imbitasyon ang angel sa kanila. Because you seek Jesus, now you will see His tomb. These women, napaka-special ng kanilang experience. Sabi ko nga kahapon, yung mga may Mary sa pangalan, di ba? Sila yung mga binabanggit lagi dito. Biglang naging maraming Mary ngayon ang pangalan ng mga ladies. Di ba? These women, pero meron ding Cleopas, di ba? Mother of James and Zebedee, Zebedee. Okay. Marami pang women kasi binanggit na women. Pero binigyan sila ng invitation na tignan kung saan inilibing ang Panginoon. Ano nangyari sa mga soldiers? Hinimatay. Diba? They were terrified. Pero ang mga women nakatanggap ng napakagandang mensahe. So seek the Lord always. Isaiah 55:6-7, seek the Lord while He may be found, call upon Him while He is near. Let the wicked forsake his way and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord, that He may have compassion on him, and to our God, for He will abundantly pardon. Seek God while He may be found. Are you brokenhearted? Are you fearful? Are you lost? Pwede ba tayong magbalik loob sa Panginoon? Yes! Seek the Lord. At tatanggapin niya tayong muli. Sa mga kabataan, naghahanap ka ba ng tunay na pag-ibig? Huwag mong hanapin yan sa mundo. Huwag kang gumawa ng mga bagay na sabihin mo, para mapansin ako. Hanapin mo ang Panginoon. At dun mo masusumpangan ang kanyang tunay na pag-ibig. And when we seek the Lord continually. 1 Chronicles 16:11, seek the Lord and His strength, seek His presence continually. Be present always. Kapag oras ng pagpapakain sa mga tupa, dapat ang tupa ay present. Kapag hindi ka nakakain, ikaw ay papayat. Meron po kaming mga kittens. At sabi ko one time, sabi ko, Jeb, bantayan mo itong isang kaliko kasi parang siya ang hindi nakakakuha ng milk ng marami. Baka lagi siyang absent. Kailangan dalhin mo siya sa mami niya para lagi siyang nakakakuha ng milk kasi payat na siya. So kapag oras ng recharging, mag-recharge tayo. Oras ng worship, mag-worship po tayo. Seek the Lord and His strength. Kanino ba galing ang strength natin? Kanino ba galing ang wisdom natin? Can I hear amen? Huwag natin siyang ipagpapalit. Minsan ipinagpapaliban natin siya sa mga bagay na pwedeng ipagpaliban.
May mga bagay na inuuna natin na dapat hinuhuli or pwede namang ipagpaliban sandali at unahin ang presensya ng Panginoon sa ating buhay. Next, seek the Lord earnestly. Laging hanapin ng Panginoon. Manabik tayo sa Kanya. Psalm 63 verse 1, O God, you are my God. Earnestly I seek you. My soul thirsts for you. My flesh faints for you, as in a dry and weary land where there is no water. Seek the Lord. Hanapin mo siya lagi. Masabik ka. Yung pakiramdam na kulang ang araw mo, ang linggo mo, nang wala kang natatanggap na salita mula sa Panginoon, huwag mong tatanggalin yan sa puso mo. These women, hinanap nila ang Panginoon, nasumpungan nila, at yung experience nila, kakaiba. Do you really want to experience the Lord? Yes? Thank you. Ladies, gentlemen? Yes? Seek the Lord always. Seek the Lord first. Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God. Priority ang Panginoon. And His righteousness, and all these things will be added to you. Unahin natin ang Panginoon, ang Kanyang kalooban sa ating buhay. Huwag natin isantabi, huwag natin ipilit ang gusto natin. Kahit sa schedule natin, si Lord ang unahin natin. Sa finances natin, unahin natin siya. Sa buhay natin, ang kilalanin siya. Dahil maraming tao, ano na ang inuuna nila? Pleasure, wealth, success, sarili. Alam niyo po, ang pinakamatinding Diyos-Diyosan na meron ang tao ngayon, it's not the images, kundi ang sarili. Dapat masaya ako, dapat ito ang makuha ko, dapat ito ang meron ako. Kumpara sa iba. Seek first the kingdom of God. And you know what? When we seek the Lord, ano daw ba ang masusumpungan natin when we seek the Lord? If you are taking notes, just write these things down as fast as you can. Psalm 34:14, you will have peace. Colossians 3:1, above all, seek the things that are above. And in Zephaniah 2:3, you seek righteousness. In Amos 5:14, seek what is good. Hanapin mo lagi ang good. In Psalm 119:45, instruction. Hanapin mo ang instruction lagi ng Panginoon. And you will receive instruction. You will receive peace in Psalm 34. In Isaiah 55:6-7, you will receive forgiveness if you seek the Lord. If you seek the Lord, you will find Him, you will know Him, you will experience Him. Sabi nga, kung gulo hinahanap mo, gulo ang mahasusumpungan mo. Pag ang hinahanap mo ay ang Panginoon, masusumpungan mo siya at makakasumpungan ng kapayapaan, ng kapatawaran, ng pag-ibig, ng kalayaan, at ng buhay na walang hanggan. If you seek what is good, you will receive what is good. Kung lagi nating hinahanap ay kayamanan, naku po, yung kayamanan na yan, dadalhin ka sa kapighatian kung wala ang Panginoon na inuuna natin sa ating buhay. Seek the Lord first. And number 2, do not fear. Isa sa napakagandang mensahe ng Resurrection Sunday ay ang hindi matakot dahil meron tayong Diyos na tagapagligtas, na nabuhay muli. He defeated the power of death and grave. Wala nang kamandag ang kamatayan sa mga taong sumasampalataya kay Kristo. Do not fear. Sabi sa Matthew 28:5, but the angel said to the women, do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. He is not here, for He has risen, as He said. Come, see the place where He lay. Okay, wag kayong matakot, wag kayong mahimatay. Kasi yung mga soldiers, sinimatay, di ba? Pero inunahan ng angel, sabi niya sa women, do not be afraid. Ang hinahanap ninyo, wala dito, pero buhay siya muli. Do not be afraid, because Jesus is alive. Ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay kumikilos, ang Diyos po natin ay makapangyarihan.
The message of the cross, the message of the Lord's death is that we must not fear anymore. What are you afraid of? Ano ang kinatatakot natin ngayon? Kinabukasan? Anong mangyayari sa akin? Graduating po ako, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Or nagsisimula pa lang po ako, hindi ko alam kung makakatapos ako. Yan. Hindi ko po alam kung anong mangyayari sa mga anak ko, sa mga apo ko. Kasi sa kalagayan ko ngayon, parang bata pa ako, pero ito na yung mga nararamdaman at nararanasan ko. What are you afraid of? Death? Demons? Sickness? Financial problems? Jesus has risen from the dead. He came back to life. At ang message po niya, do not fear. Do not be afraid. Sabi ng angel, do not be afraid. At sabi din ni Jesus sa women in verse 10, then Jesus said to them, do not be afraid. The same message. Bakit kaya? Minsan kailangan po natin mapaalalahanan. We need constant reminder and reassurance. Madalas niyo po bang sinasabi sa inyong asawa, I love you? At minsan tinatanong niya ba lagi, mahal mo ba ako? Because we, as human beings, we need constant reminder and reassurance. Okay? Mapaalalahanan po tayo. Natutuwa po ako kasi yung urge ng aking husband, si Brother Chris, na mag-lose ulit ng weight. Sabi niya, pagka lumabas ang baby, gusto ko kita niya ako talagang, may mga muscles. Sasabihin niya, wow, my daddy is so pogi. Pogi na, pero dapat so pogi pa. Parang gano'n. O sabi niya, kailangan magpapayat ako bago siya lumabas. Alright? So, ang ganda pong motivation nun, di ba? Tapos, nakikinig siya ng mga paalala ng mga doctors or ng mga nauna sa, or matatalino sa pagdating sa health. At sabi ko, pagka naririnig ko yung pinapakinggan niya, inuulit ko. Inuulit ko yung reminder. At sabi niya, I know. Alam mo, alam ko lahat yan. Alam na alam ko. Yes, alam na alam ko lahat yan. Lahat niyang sinasabi niya, inuulit ko lang dahil alam ko lahat. You know why? Bakit kailangan natin yan? Kahit alam na natin. Kahit matagal na tayo sa Panginoon. Kahit ikaw na po yung malapit ng papunta sa langit. Kailangan pa rin natin ng constant reminder and reassurance that Jesus is alive and we should not fear in life. Amen? Kaya kailangan lagi tayong nagkikita. Bakit lagi tayo dapat present sa presence ng Panginoon? Para lagi tayong mapaalalahanan. Ilang beses mong narinig sa buong buhay mo kung may nag-record na maligo ka? Diba? Sa mga bata, ilang beses yung narinig, mag-toothbrush ka. Ang dami, di ba? Nagtali na ba kayo? Sa isang taon, kung merong 365 days, sa isang araw, 3 times, and multiply it sa age mo na marunong ka ng umintindi, huwag mo nang isali yung hindi ka pa marunong umintindi. Napakarami, right? Yeah. Kahit na anong edad na natin, kailangan natin ng constant reminder and reassurance of the promises of the Lord. Kaya napakahalaga to seek the Lord. What's number 1? Seek the Lord always. Lagi mo siyang hanapin. Lagi mo siyang kasabikan, sambahin. At wag po tayong matakot. Inuulit dito ng Panginoon. Ano pa? Ano pa yung mensahe na inulit ng angel o sinabi ng angel at ni Jesus? Si Jesus, buhay pa siya, sinasabi niya, magkikita tayo sa Galilee. Magkikita tayo sa Galilee. Yun yung ating meeting place. Aba, nung nabuhay siya, yung angel, yun ang sinasabi, magkikita sila ng disciples niya sa Galilee. Sabihin niyo sila. Sabi ni Jesus, ganun din, do not be afraid. Go and tell my brothers to go to Galilee, and there they will see me. See, it's a reminder.
inulit muli, kailangan natin ang constant reminder na ang Diyos ay buhay, na ang Diyos ay mabuti, na si Jesus ang ating tagapagligtas. And we need to tell others that He is alive. That's number 3. Tell others about Jesus. Alam niyo po, yung mga soldiers na naka-witness nito, pinatahimik, sinuhulan, para hindi sila magsalita na nabuhay muli ang Panginoon. Pero hindi nila naikulong ang mabuting balita. Dahil may mga women una. Sabi niya, tell my disciples. Sabihan niyo sila. Tell my brothers, yun pa nga ang address ng Panginoon. Tell my brothers to go to Galilee. Alam niyo, brothers, ang tawag niya, pero mga iniwan siya noon. Ang sabi niya, tell my brothers, go to Galilee, and there they will see me. The same message. So tell others about Jesus. Tell others that Jesus is alive. Invite them to come into the presence of the Lord. That's the message of the resurrection. Na merong pag-asa sa Panginoon. Merong eternal life sa Lord. Balikan po natin, sabi niya, then Jesus said to them, do not be afraid. Go and tell my brothers to go to Galilee, and there they will see me. Question, pumunta nga ba ang mga disciples? Nagpakita nga ba ang mga disciples? Yes. Matthew 28:16. Now, the 11 disciples went to Galilee. Kaya napakahalaga kapag ikaw ang binigyan ng mensahe, sabihin mo talaga. Huwag mong itago. Pwedeng sabihin ng mga women, wag na, mga nang iwan naman yun. Alam mo, tayo lang ang nakasunod kay Jesus, di ba? O, nung nahirapan siya, tayo lang. Hindi sila nagdamdam, di ba? Wag na, hayaan mo na yun si Peter. Hayaan mo na yung mga magsama-sama silang lahat. Hindi. Kaya napakaganda na maging good messengers po tayo. Tell your friends that we have a Savior. Amen? Live a life that is pleasing to the Lord, na nagpapakita ng buhay na merong pagkilala sa Diyos. At sabihin din natin sa kanila ang katotohanan. We have a risen Savior who defeated the power of the grave and death, and in Him there is eternal life. So, now the 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. So, naniwala sila. Okay, Mary. Diba? Sinabi ninyo na nandun na siya, sige, pupunta kami. And when they saw Him, they worship Him, but some doubted. Now, kahit may mga nagda-doubt, sabihin mo lang, tingnan mo, kahit yung nag-doubt, naging present. Pumunta pa rin. Minsan may mga sinasabihan tayo, pinapaalalahanan tayo, na minsan meron na silang mga alinlangan. Pero ang kagandahan nun, pumunta pa rin sila. Maaring napakatagal na nakalimutan ang Panginoon, pero ang maganda nun, pumunta pa rin sila. Kaya, be a good messenger. Sabihin mo lang. Paalalahanan mo lang. Kasi lahat tayo kailangan ng constant reminder. Ako din, kailangan ko lagi ng reminder. Kumain ng healthy. Uminom ng water. Di ba? Those are constant reminders. So, lagi natin gawin yun. And anong ginawa ng mga disciples? They saw Him, they worship Him, but some doubted. And Jesus came and said to them, anong bilin ni Jesus? Dahil dumating sila, na-encourage sila ni Jesus. All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age.
Yan ang assignment na binigay. So binigyan niya ng mensahe, ang angel binigyan ng mensahe, ang women, okay, go tell the disciples, magkita sa Galilee with Jesus. Jesus sabi niya, go tell my brothers, magkita kami sa Galilee. Sinabi ng women, at nung magkasama-sama na sila, ang sabi ni Jesus, go and what? Enjoy life? Do whatever you want? Huh? Make disciples. Ano ibig sabihin? Tell others about Jesus. Pero dito, merong baptize them, merong teach them, at ang sabi niya, observe all. Ibig sabihin, sundin. So, ang gagawin natin, dahil ang Diyos ay buhay, paglingkuran natin siya. At kung maglilingkod tayo sa Kanya hanggat nabubuhay tayo, sabi niya, and behold, I am with you always to the end of the age. Ilang taon natin paglilingkuran ng Lord? Habang nabubuhay tayo. Amen? And Jesus is with us forever. Palapakan natin ang Panginoon. May I ask our ushers and marshals to come forward and please distribute our communion elements. Let us all stand and let us sing for Jesus. Sing thank you. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Sing, thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Jesus, salamat sa biyak iyong dugo. Jesus, salamat ako'y nilinis mo. Jesus, salamat buhay ko'y niligtas. Mula sa kadiliman patungo sa liwanag mo. Let us read 1 Corinthians 15:56 to 58. The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Tinalo, ginapi ng Panginoon ang kapangyarihan ng kamatayan because of His blood, because He offered His life as a sacrifice for our sins. Ito yung wag nating kakalimutan. Lagi nating alalahanin. Magpasalamat tayo sa Panginoon sa victory, sa tagumpay na binigay niya sa atin. At katulad ng napag-aralan natin kanina, we are messengers. We are servants of the Most High God. Dahil niligtas niya tayo, huwag tayong mapagod na gumawa na para sa Kanya. Verse 58, therefore, my beloved brothers, be steadfast. Okay. Be immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord, your labor is not in vain. Yung ginagawa po natin na paglilingkod sa Panginoon, sa tao, sa ating congregation, sa ating mga mahal sa buhay, tell others about the Lord Jesus Christ. Pagsunod mo sa magulang mo, lahat ng iyan ay gawin mo para sa Panginoon. Magpatuloy ka. Be steadfast, be immovable, always abounding in the work of the Lord.
Continue to care for others. Pray for them. Reach out to them. Share the message of the cross. Share the gospel, the love of Jesus. Sabi dito, knowing that in the Lord, your labor is not in vain. Hold your bread and repeat this prayer after me. Lord, this bread Lord, this bread represents your body represents your that body was broken for me. that was broken You for offered me. your body to God You offer your body to God to heal me, to heal me, to save me to save me from all unrighteousness. from all unrighteousness. Because of what you have done, Because of what I you have am done, saved. I am saved. I am healed. I am healed. You are my Savior, You are my Savior, my God and my King. my God and my Amen. King. Amen. Lord, this cup This cup represents the new covenant represents the in new your covenant blood. in your blood. You offered your blood to God You offer your blood for to me. God for me to cleanse me to cleanse me from all acts from all that acts leads to death. that leads to Thank death. you Thank you for washing away my sins. for washing away my You made me sins. pure and holy You made me pure so and that holy, I may serve you, so that I may the serve living you, God. the living God. Amen. Amen. Jesus, salamat sa iyong dugo. Jesus, salamat ako'y nilinis mo. Jesus, salamat buhay ko'y niligtas mula sa kadiliman patungo sa liwanag mo. Sing it for the last time. Jesus, salamat sa iyong dugo. Jesus, salamat ako'y nilinis mo. Jesus, salamat buhay ko'y niligtas mula sa kadiliman patungo sa liwanag mo. Lift your hands to Jesus. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In Jesus' name. Everyone said? Palapakan po natin ang Panginoon. Hindi nagbabago ang mahal mo. Dakilang Diyos kay buti-buti mo. Di ka nagkukulang sa bawat araw. Lubos at wagas ang iyong katapatan. Kailan ba ikaw ang sandigan ko? Walang papantay, O Diyos, sa pag-ibig mo. Sa bawat dalangin ako'y naghihintay sa iyong pangako. Puso'y nagtitiwala. Jesus, ikaw ang aking pag-asa. Salita mo walang hanggan, ang aking pangahawakan. Ikaw ang kaligtasan, Jesus, ako'y naniniwala. Hindi nagbabago pagmamahal mo. Dakilang
Kagandahang alok ng mundo ang aking pinanghawakan. Ako ay pinako ng aking bisyo, naakit ng kayamanan ng mundo. Ninais matulad sa ibang tao, puso'y lumayo na sa pag-ibig mo. Kailanman ika'y hindi nagbago, habang ako'y tuloy sa pagtakbo. Desisyon sa